Po, magandang umaga. Kararating ko lang po, galing ako ng Bintar, Chairman eh. Oo, galing ako ng Bintar. Nag-ano ako ron, nag-humanitarian ako. Ngayon, nung narinig ko sa statement ni Chairman Garcia that the government will spend another 132 million para dyan sa pag-iimprenta ng mga bagong pangalan ng balota, siguro kung may pagmamahal ako sa bayan, dapat siguro mahalin ko talaga yung bayan. Ipakita ko na na dapat makatulong tayo eh. So, the money of the people will be spent for nothing. So kung ako lang yung magiging hadlang para gumastos na naman ng panibagong 100 milyon ng gobyerno, mas mamatamisin ko na lang, marami pa namang eleksyon eh. So, Chairman, formal kong ibinibigay sa iyo yung withdrawal of candidacy ko. DCC. Ayan, pirmado ko yan. Walang ano sa akin. Kumbaga, para sa iyo, Chairman, kasi alam mo na, at para naman doon sa mga supporter ko, alam naman ni Manang na mahal ko yan eh. Ngayon, kung tanungin nyo na lang siya kung mahal niya ako o hindi. Isa pang dahilan kung bakit ko wini-withdraw yung candidacy ko para bigyan ng daan yung kandidatura ni Senator Amy Marcos. So nananawagan ako sa lahat ng mga supporter ko, especially the Filipino Family Club International, na suportahan natin si Senator Amy Marcos to accomplish the given assignment. And of course, gusto ko na rin tulungan si Chairman George Garcia na matapos na. Kumbaga, hindi na uli magprenta ng bagong balota. Huwag nyo nang i-shred yun. Yung Bicol na lang i-shred yun. Ayan lang po. Maraming salamat sa inyo lahat. Kaya personal, akong pumunta rito para formal kong i-announce sa harapan ni Chairman George Garcia yung aking withdrawal of candidacy. Maraming salamat po sa inyo. Sir, mayroon po ba kumausap sa inyo? Wala. Hindi po ako nakikipag-usap kahit kanino. Yung prinsipyo ko, hindi kayang bilhin yan. Alam nyo, nakulong na ako lahat ng pandemic. Walang nakapigil sa akin kung ano yung gusto kong gawin. So, this time po kasi, narinig ko yung announcement ni Chairman George Garcia na 6 million ballot yung isi-shred and it cost already the government of 132 million. So, sabi ko, ano bang purpose? Sabi ko, kung talagang gusto kong makatulong, this time makakatulong na ako. Ano yun? To save another 132 million from shredding. So kaya yun ang isang hadlang. At isa pa, sabi ko nga, gusto ko rin bigyan ng daan yung kandidatura ni Senator Amy Marcos. Kasi kung dalawa nga kaming Marcos doon, baka parehas pa kaming matalo. Imbis na kahit papano may Marcos na magsisilbi sa bayan, mawala pa. So, ano yan? May sarili akong supporter. May Nung tumakbo ako, nag-iisa ako. Independent ako. 5 milyon yung bumoto sa akin. Ako lang yun. Di ba? Pero dito, this time, hinihikayat ko lahat ng supporter ko na kung meron kayo susuportahan, suportahan natin si Senator Amy Marcos. Pero sir, nung nag-file ka ng COC, alam mo naman natatakbo si Senator Amy? Of course, alam ko. So, dalawa pa rin naman kayo? Bakit nag-withdraw kayo ngayon? Ang very reason, ang pinaka-main reason ng withdrawal ko is to avoid the government is spending another 132 million para lang sa balota ko. Ngayon, kung hahayaan ko sila na i-shred yung 6 million ballot na print na para lang sa kapakanan ko, hindi ako mabuting tao nun. Para saan pa at naging good Samaritan tayo. So, yun lang. Basta wala akong kumausap sa inyo para... Hindi ako nakikipag-usap kahit kanino. Malaki ho kalembang ko. Hindi nila ako kayang kontrolin. Paano po yung mga supporters ninyo? Hihikayatin ko sila na suportahan na lang si Senator Amy. Kahit paano, alam naman ni Manang, alam na mahal ko yan eh. Ngayon, kung tatanungin nyo kung gaano ka totoo, di siya na lang ang tanungin nyo. Pero sa part ng COMELEC, nagpapasalamat kami kay Mr. Leo Marcos sapagkat at least hindi pa kami nagsisimula muli ng printing ng balota at ginawa na niya kaagad ito. Magsisimula dapat kami tomorrow, hapon, alas 3. And so, dahil dito sa pag-withdraw niya, hihingi muli kami ng mga 2 hanggang 3 araw. Sapagkat muli namin babaguhin yung database ng COMELEC. At the same time, isi-serialize muli namin ng mga balota. At the same time, yung mga ballot faces muli namin babaguhin. Pero at least, hindi pa nagsisimula yung printing ng balota. So baka kung sakali magsisimula kami ng printing, umaga ng Lunes. So, may effect pa rin siya. Yung araw lang naman ang effect. At least walang effect sa gastos, kung gastos ang pag-uusapan. Ano kalaking tulong, Chairman, yung ginawa ni Senator Francis Leo Marcos? Napakalaking tulong sa part ng COMELEC yan sapagkat hindi na kami pinahirapan
isipin nyo yung sinasabi ko nga sa inyo, paano kung nag-iimprenta tapos may mga nagbibito. Wala naman kayong problema, may imprenta, nakalagay ang pangalan. So siyempre, sa part ng mga botante, baka nga malito sila, dalawa yung Marcos, so malaking tulong din yan. Hindi lang to sa kandidatura nung binabanggit na kandidato, pero sa part din ng COMELEC na gusto natin laging maayos ang ating halalan. So maraming Salamat, Chairman. Hindi na ako magtatagal, ha? Sir, receiving copies. Ay, thank you. Sige, pakita nyo lang po sa camera. Formal kong i-withdraw ang aking kandidatura sapagkat gusto kong tulungan ng COMELEC na wag nang gumastos ng daan-daang milyon para sa pagsishred ng 6 na milyong balota. Yun po ang pinaka-main reason ko. Maraming salamat po sa inyo at marami pa naman ng eleksyon. Salamat po. Sir, photo lang. Sige po. Pakita nyo lang po yung ano nyo. Okay, sir. Sir, sa camera po. Okay, so yan po si Francis Leo Marcos officially withdrawing his plan to run for the Senate sa May 12. Alright. Actually po, yung mga supporter ko, may mga taga-Hawaii pa na nag-uwi ang lahat dito. Kaya lang sinabi ko, nung pandemic, ang hangad natin makatulong. Ngayon kako, yung gagastusin ng COMELEC, pera yan ng taong bayan. So instead, dapat magamit na lang ng tama. So nung nabalitaan ko na 6 million na yung na-imprenta, agad-agad ako umuwi na Maynila from Bintar. Pwede yung tawagan yung mga mayor doon. Nandun talaga ako sa Bintar hanggang kahapon. So, eto na, kararating-rating ko lang. Talagang nagpursige na ako makarating dito para lang at least hindi na masayang yung oras at ayoko naman na gumastos ang gobyerno para lang sa kapakanan ko. So yun lang, maraming salamat sa inyo at mabuhay kayong lahat. Thank you very much.